Good morning po. Good morning po sa bawat isa. Parang inaantok pa po kayo. Sino pong nag-i-enjoy sa presensya po ng ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. No? Every time, worship pa lamang, nagpaparanas na po sa atin ng Panginoon. And I hope, wag po tayo magsawa sa pagpupuri sa ating Panginoon. And paalala lamang po, yung pagpupuri sa Lord, hindi lang po yan boxed sa ating pong praise and worship, even po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin dito, basically, is we are worshiping the Lord. Ang tanong, sinong gusto pang magpuri sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. So, ngayon po, nasa bagong series tayo ng ating pag-uusapan. Pero, pakisabi po, pero, ayan, buri ko ito, tangatin mo rin high pitch, pero, ayan, gusto ko pong itanong, sino po yung natuto sa inyo last month? Ano, konti lang. Sino pong natuto sa atin last month? Ano po kasi naging topic natin? Absent lang yata last month. Ano po yung naging topic po natin last month? Building our faith. Yung pong pinapatatag po natin ang ating pananampalataya. Meron pa po ba kayong naaalala sa naging topic po natin? Ano po yung pinakauna? Nag-attend po ba kayo Sunday? Alright. Ano po yung pinakauna? Binibuild po natin ang ating pong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Through the Word of God. Ano po yung pangalawa? Pananalangin at pag-aayuno. Ano po yung pangatlo? By praise and worship. Ano po yung pangapat? Fellowship. Ayan po. Kailangan po tandaan po natin kasi kung hindi po natin isinasa po sa lahat ng mga naririnig po natin, hindi po natin sila ma-apply. Kung hindi po natin sila ina-apply, ano pong mangyayari? Sayang yung pakikinig po natin. So let's make it a point na pagdating po natin dito, you can use your mobile phones, pwede kayong mag-picture, pwede kayong mag-jot down notes para po hindi po natin makakalimutan yung tinuturo sa atin. Nakuha po ba? Amen. At ngayon, nandito po tayo sa ating bagong series na pinamagatang The I Am Declarations of Jesus. So sa kabuuan po ng Bible, meron pong binanggit si Jesus na 9 I Ams. Actually, 7 po sila, pero meron pang dinagdag na 2 si Jesus sa kabuuan po ng Gospel. At yan po yung mga pag-aaralan po natin sa 2 buwan. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, huwag kang mag-absent. Yan. Kailangan po, huwag po nating i-skip kasi each and every one is equally important po. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, kita-kita pa rin tayo next week. Yan, praise the Lord. So ngayon po, ang una pong pag-aaralan natin is this, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sabi po ng John 6:48, ayan, ang sabi dyan, yes, I am the bread of life. Tayo po muna yumukot manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataon po na to, sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin, sa panibagong buhay at kalakasan, Panginoon. Maging sa panibagong pagkakataon na muli makakarinig po kami ng inyong salita. Ang aming pong dalangin, patuloy po na mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin. Hindi lang po namin marinig, kundi maging buhay po namin ang aming mga maririnig ngayong umaga na to, Panginoon. Lord, we will apply it in our lives at Lord, tatandaan po namin ang mga bagay na to. Maraming salamat dahil alam ko, Panginoon, nagparanas ka na sa worship, even to your word, Lord, mararanasan ka po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So meron lang po 3 bagay na pag-uusapan tayo kung bakit sinabi po ng Panginoon, kung ano nga ba yung ibig sabihin that I am the bread of life. Ang una po, what does it mean that Jesus is the bread of life? First, it means that He is essential for life. Pakisabi po, essential. Alam niyo po yung meaning ng essential? It means it is absolutely necessary, extremely important, or sa Tagalog po ang ibig niyang sabihin, mahalagang mahalaga, or importanteng-importante, or kailangan na kailangan. Ang tanong sa buhay po natin ngayong oras na to, ano nga kaya yung pinaka-importante para sa atin? Ano po ba yung pinaka-kailangan po natin? Ano po yung pinaka-dinidesire ng ating pong puso? But I hope, bago po matapos ang umaga po na to, matutunan po natin na walang ibang pinaka-importante sa buhay kung hindi po ang Panginoon. Kung hindi po ang salita ng ating Panginoon. Bread po, ito po yung primary po pagkain ng panahon dati, ng mga Israelita. Dito po yung staple food po nila. Sa atin po ng mga Pilipino, yung pinaka-staple food po natin, ano? Kanin. Bigas. Kanin po, yung luto na. Alright? So, kanin po yung staple food po natin. Sa kanila po, it was bread. Kung walang tinapay, so parang hindi kumpleto po yung meals nila. At ang sabi po dito, the Hebrew word for bread is lehem. Could also mean food in general. So, ito po yung pagkain po nila. Bethlehem means the house of bread.
So kapag sinabi pong Bethlehem, yung meaning po niya, house of bread. And isn't it ironic na sobrang galing po ng Panginoon. Kaya po hindi po tayo naniniwala na tao lang yung nagsulat ng Bible. Ano pong tawag kay Jesus? He is the bread of life. Saan po pinanganak yung bread of life? Sa Bethlehem. Ano po yung meaning ng Bethlehem? House of bread. Aksidente po ba yun? Hindi. Gawa po yan ng Panginoon. Sadya po yan ng Panginoon. Bakit wala pong aksidente sa Panginoon? Ganyan po katalino ang atin pong Panginoong Diyos. So if you want, yung mga ganyang klase ng mga karunungan po, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon, hindi po tayo masisiro. Marami po tayong matututunan. So, ngayon po, ang pinag-uusapan natin, pinakita, sinabi ni Jesus na siya po yung tinapay ng buhay, which, nung mga panahon, ginagawa naman po, kilala naman, kaso hindi po yung pinapamuhay. Ang sabi po ng John 6, so karamihan po ng mga pag-uusapan po natin, dito po natin makikita, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness. Ang sabi po dyan, yung mga ninuno ninyo, nakakain sila ng manna. Ano pong ibig sabihin ng manna? Bread from heaven. Yet, ang sabi dyan, they died. So kumain naman sila ng tinapay na galing sa langit. Pero namatay pa rin sila. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Ano pong ibig sabihin niyan? I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And this bread is my flesh, which I will give for the life of the whole world. Ngayon, ito po yung usapin dito. Sa kabuuan po ng John, lalo na po yung John 6:66, meron pong nangyari na sobrang nakakalungkot. Para sa akin, isa sa mga pinaka-nakakalungkot sa history po na nasulat po sa Bible. Ano po yan? Yung pong marami yung mga disipulo po ni Jesus ang tumalikod po sa Kanya. Kasi bakit? Ang sinabi po ni Jesus, para maligtas kayo, para maranasan ninyo yung buhay na walang hanggan, kailangan kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo. So yung mga disciples po niya, way back, they thought that it is literal. Ano, kakagatin ka namin, Lord? Ganun po nila tinake. That's why marami pong tumalikod sa Kanya. But it was explained. Okay, in-explain po ng Panginoon sa John 6:35. Kasi ano po ba yung meaning talaga? Ano pa yung ibig sabihin ng kainin ninyong aking laman at inumin ninyong aking dugo? Ang sabi ng John 6:35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me, ang sabi po dyan, will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. So, ang ibig sabihin pala ng kainin ninyong aking laman at inumin ang aking dugo, hindi mo kakagatin literal si Jesus. It was a metaphorically speaking po na sinasabi ni Jesus. Ang sabi po dyan, kung lumapit kayo sa akin at magtiwala at manampalataya kayo. Yun po yung meaning po nun. Kaya nga yung mga disciples po niya, hindi nila kayang matanggap. Kasi bakit hindi po nila inintindi that Jesus is speaking about spiritual things. Ngayon, gusto ko lang pong balikan, sobrang ganda po na nag-response po ni Simon Peter nung nangyari po yon. So nagsialisa na po, tinalikuran po siya ng kanyang mga disciples. Ngayon, humarap po siya sa 12. Sa 12 disciples po niya, ano pong tinanong ni Jesus sa kanila? O kayo, aalis ba kayo? Kayo, hindi ba kayo aalis? Ano po sinagot ni Peter? Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Ngayon sa atin po kaya, kung darating po tayo sa pagkakataon na kailangan po nating pumili, ano po kaya ang pipiliin natin? Kaya po ba kaya nating piliin si Jesus? Na Lord, hindi, sa iyo lang kami. O baka kaya natin siyang pagpalit sa ibang bagay na in-offer ng mundong to, which is, ito po yung mapag-aaralan natin sa kabuuan ng ating pong pag-aaral ngayong umaga. To eat His flesh and drink His blood is to come to Him, believing that He is the only Savior of the world. Ang sabi po dyan. Kasi bakit? Kailangan po nating pakatandaan itong mahalagang doktrina po na to. Sino pong naniniwala sa inyo na si Jesus po yung tagapagligtas po natin? Siya lang po ba? Amen. Kailangan po, confident po tayo dyan. Kaya ito po yung tinuturo po namin sa inyo. Kasi bakit? Marami po nagpapakilala ngayon na sila daw po yung tagapagligtas. Hindi lang po si Kibuloy. Marami po, sobrang dami po, kagabi lang. Meron po ako napanood, ang sabi niya, ako yung Muhammad ng mga Muslim. Ako yung kasunod ni Jesus sa mga Kristiyano. Ako yung ganito sa ganitong religion. Sabi niya, wow, one for all for one. Kasi bakit? Kinuha niya lahat eh. Ngayon, kailangan po natin maging discerning by how? Tingnan po natin sa Bible. Para hindi po tayo malinlang, bumalik at bumalik po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Jesus is essential for us like food. That's why we must eat His Word because He is the Word. Kunyari po, yung sinasabi po dyan, we must eat His Word. Ano pong gagawin natin? Kakagatin natin yung Bible? So, kailangan po, chinecheck po natin kung ano pong ibig sabihin ng ating pong Panginoon.
Sige po, next verse. Ang sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito po yung basic doctrine po na kailangan every Christian should know. Kasi po bakit? Marami pong sasabihin sa inyo, marami magsasabi sa atin, hindi, si Jesus tao lang yan eh. Hindi po. Ang sabi po ng John 1:1, in the beginning was the Word. Kailan po yung in the beginning? Sa last part? Kailan po yung in the beginning? Pinakauna pa lang was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, paano natin mapapatunayan na si Jesus po yung pinatutungkulan dyan? Punta po tayo dun sa verse 14 ng John 1:14. Ang sabi po doon, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Sino po ba yung nakasama ng mga tao dito noon? Si Jesus. So, naging tao po yung salita. So, ang ibig sabihin, kapag sinabi po natin that we need to eat His Word, we need to enjoy meditating the Word of God. Hindi mo kakagatin yung Bible, paalala lang po, nakuha ba? Nakakasunod po ba tayo? Kailangan pa ulit-ulit po kasi bakit? This is the way of life. Dito po natin makikita lahat ng instruction po natin sa buhay. Bakit meron mga tao na nalilihis po ng landas? Bakit meron mga tao na napapahamak? Bakit hanggang ngayon meron pa rin mga Kristiyano pero nag-enjoy po sa kasalanan? They are not meditating the Word of God. Kaya nga po palagi po namin sinasabi sa inyo, it is not enough na makinig ka lang ng Sunday service tapos uuwi ka na. Ano pong binigay ng Lord sa church po natin? Merong CU. Bakit? Kasi dito po hindi naman kayo makakapagtanong sa amin eh. Sa CU po yung pag-aaralan natin, salita pa rin po ng Panginoon. Ngayon po, ang gagawin po natin, is that enough? Hindi pa rin po. Kasi bakit? Kailangan po everyday kumakain po tayo sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi bakit? Imaginein mo, physical po, physical. Kung lahat tayo dito kumakain lang every Sunday, anong mangyayari sa mga katawan po natin? Sa akin po, papayat. Sa akin, papayat. Yung iba sa inyo, papayat pa kaya kayo? May papayat pa ba yan? Ang ibig ko po sabihin dito, hindi po mabubuhay yung spirito natin if every Sunday lang tayo kumakain. That's why yung command po ng Panginoon, study the Word of God day and night. Palagi po natin pag-aralan sa Joshua 1 po, ang sabi ng Panginoon, pag-aralan po natin, umaga't gabi. Actually, yung pinaka-meaning po noon, araw-araw dapat binabasa po natin ang salita ng Panginoon. Ngayon, tatanungin ko po kayo, lalo na po sa mga, sorry po kung gagamitin ko yung salitang matatanda, no? Pero I really salute you. Sobrang iba po yung wisdom na binigay ng Panginoon sa atin. Kahit po matanda tayo physical or matanda tayo sa spiritual na pamumuhay na sinasabi natin, ikaw, pastor ka, matanda pa ako sa'yo. Pero kung yung Bible mo sa bahay, puno ng alikabok, baka po may problema tayo. Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Kahit po ipangalandakan natin na ilang daang taon na tayong Kristiyano, sana all. Kung pong ipangalandakan natin na ako, matanda pa ako sa magulang mo, Kristiyano na ako, pero hindi po tayo nagbabasa ng Bible, wala pong kwenta yung pagka-Kristiyano po natin. Kasi bakit? Dapat ito po yung nagiging, uulitin ko lang, buhay po ng bawat Kristiyano. Without which, mamamatay at mamamatay po yung spirito po natin. Para hindi din po tayo malinlang. Palagi po namin sinasabi ito, para hindi po tayo malinlang sa dami ng mga naririnig po natin, mga takapagsalita ngayon sa social media, kailangan po rooted po tayo sa salita ng Panginoon. Kailangan palagi po nating binabasa ang salita ng Panginoon. Huwag po kayong masatisfy sa isang araw lang na pagkain. Kung gaano po tayo kadalas kumakain sa physical po nating pamumuhay, dapat mas dalasan po natin sa spiritual po nating pamumuhay. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Magbabasa na po ba tayo ng Bible? Praise the Lord. Ang sabi po ng Revelations 19:13, He is dressed in a robe dipped in blood and His name is the Word of God. Sino po yan? Si Jesus pa rin po yan, yung pinatutungkulan po yan. Even yung sa Matthew 4:4, ang sabi dito, Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Si Jesus po, ito po yung tinempt po si Jesus ni Satan. Anong sabi po niya? 3 temptation yung binigay po ni Satan sa kanya sa Matthew 4. Pero ano po sinagot ni Jesus? To those 3 temptations, He answered, It is written, the Son of God, ang Diyos mismo po natin na sinasamba ngayon, ang dinipensa po niya kay Satan is Word. Ngayon, tayo po ng mga tagasunod niya, ano po dapat natin pandidepensa kay Satan? Kaya po hindi po patalinuhan sa mundo, pasunuran po sa Bible. Ano sasabihin mo kay Satan? Alam niyo po ba, matalino si Satan. He knows the Word. Imagine, mas matalino yung kaya mo sa Satanas nung kita mo mamasa sa salita ng Ginoo. Ano pong gagawin natin? Kailangan po, let's strive to do more. Let's strive to read the Bible more. Kailangan po, ituring po nating buhay itong salita po ng Panginoon. Alam mo yun, tampot ang iya kami pamasa, mga lambot ka.
Yung kapag hindi ka nakapagbasa, parang kulang na kulang yung araw mo. Kailangan ganito po tayo. Ngayon, kahit po, ano po tayo dito, merong youth, merong medyo youth, merong dating youth, ayan, merong may gout, mga ganon. So, no, you are healed in Jesus' name. Ang sinasabi ko lang po dito, lahat po tayo ngayon, nasa electronic era po tayo. Lahat po, merong cellphone. Tama. At para sabihin ko lang po sa inyo, hindi na lang po bata yung addict sa cellphone ngayon. Tama. Imako po panina, sumbong itatang ko kako eh. Tatang mo mag-cellphone na naman. Eh, ako po kasi mga tao ko rin, panina ko po sa sermon na ng asawa ko. Love, di ba mag-preach ka? Love, di ba magmakanini ka? So palagi po ako nare-remind kasi, usually po ito na yung gamit ko. Ngayon, ang problema, kung puro tayo ganito, wala tayong ganito, malaking problema po. Ang ibig sabihin, abnormal yung spiritual nating pamumuhay. Ang ibig pong sabihin, insufficient funds. Ano ita? Kulang po yung nutrition ng spiritual po nating pamumuhay. Kaya ano pong gawin natin? Kung meron po kayong games sa mga cellphone ninyo, I'm speaking po sa mga bata, maging matatanda na addict sa Candy Crush. Atin pa rin anyami ka ka-diabetes tamo po, kayo pag Candy Crush Tanggalin po natin. Okay? Hindi po yan makakatulong sa spiritual po nating pamumuhay. If your cellphone is causing you para po ma-neglect yung salita ng Panginoon, tanggalin nyo yung cellphone na yan. Amen po ba? Nakukuha po ba? Di ang alwayo no, bisang mag-amen, no? Para kaya katamungan po ini. Para sa atin pong lahat to, Jesus is the most essential for us because He is our eternal life. Kung tunay na mahalaga si Kristo po sa atin, kailangan willing tayong i-give up ang lahat para sa Kanya. Kailangan willing po nating bitawan ang lahat para sa Kanya. Amen po ba? Ang sabi po saan po natin makikita that He is our eternal life sa 1 John 5:20. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Sino daw po yung tunay na Diyos? Kanino daw po natin makikita yung eternal life? Ngayon, kapag this very verse po, kapag mineditate nyo po ito, minemorize nyo po ito, kaya nyo pong tayuan yung mga tao na nagsasabing si Jesus tao lang. Nakukuha nyo po. Kasi bakit? I-segue ko lang po ng konti, no? Mabilis lang po ito. Ang laki pong problema. Kasi sino ditong naniniwala na buhay ang Diyos na sinasamba po natin? Sino pong naniniwala na tayo dito sa Calvary, totoo yung Diyos na sinasamba po natin? Sino na pong nakaranas na buhay ang Diyos na sinasamba po natin? Sige po. Wala pong pahaging sa ibang relihiyon, pero for example, Iglesia ni Cristo. Ano pong standpoint ng Iglesia ni Cristo? Si Cristo, tao lang. Ngayon, bilang ikaw, sinasabi mo na totoo yung Diyos na meron ka, paano mo didepensahan na si Jesus hindi lang siya tao? That He is 100% man and He is 100% God. Paano po natin madidepensahan? Gamitin niyo po yung salita ng Panginoon. Ayan, no? Kagulis na. Nakakulay blue pa po yan. He is the true God. And He is eternal life. Kaya nga, kailangan po, patuloy po nating, baka niya na tayo po, oh. Kasi totoo man, ang dami pong mga Kristiyano ngayon na hindi alam tayuan ang basic doctrines po. Bakit? Kasi Sunday lang po nag-aatin. Hindi po nagbabasa, hindi po nag-aaral ng salita po ng Panginoon. Isipin mo, sinasabi natin, buhay yung Diyos natin, pero hindi man lang natin kayang depensahan na buhay po yung Diyos natin. Balo yun po, Iglesia ni Cristo, matalino lo. Potang simba mo lo debate, yung tugidagya ka, ministrudo. Ninong ira mo, parahay mo ko siyang kay Pastor Manny. It doesn't work that way. Ang sabi po ng Jude, we need to contend for the faith. Paano mo ipaglalaban ng pananampalataya mo kung wala kang alam sa pananampalataya mo? Nakukuha po ba natin? Kaya kailangan po natin na patuloy na pag-aralan ng salita po ng Panginoon. Baka po meron nagsasabi sa inyo, Ali ka kasi anak-anak ka pa eh. Ikaw kasi bata-bata ka pa, kaya mamememorize mo yan. Alam nyo, hindi po, wala pong excuse sa Bible. Mapabata ka, mapamatanda ka, regardless kung anong religion, regardless kung anong language mo. Kung hindi mo naiintindihan yung English, meron pong Tagalog translation. Kung hindi mo naiintindihan yung Tagalog, meron pong Kapampangan. Merong Ilocano, merong Bisaya, check nyo lang po. So yung mga cellphone po ninyo, gamitin po natin sa mas maayos ngayon. Ano po? Marami po mga Bible translation na pwede nyo pong i-download dito. Nakakukuha po. Ano pong sinasabi ko? Huwag na po natin sayangin po yung oras po natin. Malapit na po dumating ang Lord. Imagine mo dating ang Lord, dadatan ka, nag-Candy Crush ka. Ang pangit pong tignan.
Dapat po datnan po tayo ng Lord, nag-enjoy po tayo sa kanyang salita. Ginagawa po natin ang pinapagawa niya sa atin. Amen po ba? Nakakasunod po ba? So what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that second, He is our satisfaction. Ang ibig sabihin po ng satisfaction, siya lang po yung satisfaction natin. Nakita Tagalog satisfaction? Nakakapagpuno po sa atin. Kasapatan po natin sa buhay. Ang sabi po dito sa John 6:35, ito po yung binasa po natin kanina, then Jesus declared, I am the bread of life, and whoever comes to me will never go hungry. Ang sabi dyan, and whoever believes in me will never be thirsty. So kung sino po yung lumapit sa Kanya, tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas at nagpatuloy sa Kanya, nananiwala sa Kanya, ano pong sinasabi niyan? Hindi ka magugutom at hindi ka na mauuhaw. So, uulitin ko lang, hindi po ito physical. Ang pinag-uusapan po natin dito is spiritual. Just as bread sustains physical life, then Jesus sustains our spiritual life. Without Jesus po, wala pong kwenta yung lahat. Kaya nga po dapat lumapit po tayo, magtiwala po tayo sa Kanya at gawin po natin siyang hindi lang yung pinaka-importante, hindi lang po yung essential. Kailangan siya lang po yung kasapatan ng bawat isa po sa atin. The food and things of this world can only satisfy us for a short period of time, but only Jesus can satisfy us eternally. Pakatandaan niyo po yan sa buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Ecclesiastes 3:11, yet God, ang sabi dyan, made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Check po natin yung naka-highlight. He has planted eternity in a human heart. Ang ibig sabihin po niyan, in layman's term, para po magets natin, meron pong void sa puso po natin. Meron pong pwesto po dyan sa puso po natin that no one can fill except Jesus. Ang tawag po namin dyan, meron pong God-sized void sa puso po natin na tanging si Jesus lamang po yung kasya. Kaya nga, ganito po kagulo yung mundo ngayon. Ganito po ka-messed up yung mundo ngayon. Yung pong void na yun, ang gagawin nila, they will try to fill it with the things of this world. Pupunuin po nila ng kayamanan. Pupunuin po nila ng fame, ng power. Pupunuin po nila ng material na bagay. Pupunuin po nila ng mga temporal na bagay lamang. Kaya nga kapag naubos na, yung parang, yung moment po na yun, kapag natapos na yung moment na yun, ano na nangyayari? Nami-messed up na po yung buhay ng isang tao. Even po yung mga Kristiyano, ganito po yung ginagawa. Sa mga kabataan, they thought na kapag nakapag-boyfriend, girlfriend sila, mapupuno po sila. Hindi po totoo yun. Kapag hindi pa oras, sakit ka pa buntok. Sa mga hindi na medyo bata, you are filling yourself with the things of this world, with money, which money will never satisfy us. Kasi po bakit? Kapag naging matakaw ka sa pera, anong mangyayari? Sumura ka ugali. Sasama yung ugali mo. Gagawin mo yung lahat para lang makagain ka ng pera. Ididemanda mo yung kapatid mo kapag usaping lupa. Nangyayari? Tatakawan sa pera. Yung iba po, gustong umupo sa politics. Why? Because they want power and control. Akala nila it will satisfy them, but they will not. Kasi po bakit? Tanging si Jesus lamang ang makakapag-satisfy po sa puso ng tao. Maniwala man po kayo sa hindi. Wala po kayong pwedeng ilagay dyan sa puso po ninyo na pwedeng palitan yung pwesto po ng ating Panginoon. Kasi po bakit? Kahit po yung mga bagay na yan, pakatandaan ninyo, hindi po kayo kayang punuin. Kahit pa maging milyonaryo ka ngayon, sino po dito ang gusto mo, for example, ngayon lang, ngayong oras na to, o-offeran ka, gusto mo ng 10 million pesos. Ayaw nyo? Puta ka nyo natin, may pate-pateta mo eh. Uulitin ko lang, tatanong ko, sino pong gusto? Ngayon, 10 million pesos. Ba, syempre, bisa tamungan kin. Pero kapag sinabi ganito, sige, 10 million pesos, ibibigay ko sa iyan. Pero mapapa-impyerno ka ngayon. Exactly the point. Walang halaga yung kaligtasan po natin. That's why si Jesus dapat palagi nakaupo dyan. Ang kaso, gusto nyo pala, 10 million eh. Ang kaso minsan po pati sa mga maliliit na bagay, pinagpapalit po natin ang ating pong Panginoon. Basically, minsan sa trabaho lang. For so long you are praying for work. Tapos binigyan ka ng work ni Jesus. Binigyan ka ng work ng Panginoon. Then ngayong meron ka ng trabaho, ano nangyari? Hindi ka na nakita sa church. Nagpe-pray ka ng business. And God gave you that business. Binigyan ka ng Lord ng business. Binigyan ka niya ng iba't ibang branch. Wow. Pero hindi ka na nakita sa church, may problema kapatid. Yung puso mo na-focus na dun sa pagpapala, hindi dun sa nagpala sa'yo. Yun po yung problema.
Kaya nga dapat sa atin po ngayon, para hindi po tayo malin lang ng kaaway, may it be in kakulangan, may it be in blessing, may it be sa kasaktuhan lang, or may it be meron kang trabaho or wala, kapag satisfied ka kay Jesus, kapag meron ka ng blessing, anong gagawin mo? Mas masasatisfy ka lang kay Jesus. Hindi mo pagpapalit yan sa kung anong kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Nakuha po ba? People look for satisfaction in the things of this world. But even if they gain everything, no one can fill the emptiness in their hearts. Only Jesus can fill our empty hearts. Alam niyo po ba, there was this one time, no, na nasa ano po kami, nasa pastoral meeting po kami, sa church council po. Meron pong isang pastor na nagkwento po doon. Ang sabi niya, dumating po sila doon sa point ng buhay po nila na wala silang makain, wala silang pera, walang-wala po sila. So, paggising ng pastor na to, hindi ko po sasabihin kung sino si Pastor Radley. Hindi, I was just so blessed. Sobrang nakaka-bless po yung naging testimony po ni Pastor Radley. So, paggising po niya, nakita po niya yung mother niya, nakaluhod, nananalangin. And itong tao na to, bilang siya po yung panganay, wala silang pera, wala silang makain. Instead na malungkot siya, instead na mabother siya, instead na magtingin siya ng paraan, alam niyo po kung anong ginawa ng tao na to? Lumuhod lang din siya sa panalangin. So, ang ginawa po nila with the whole family, they devoted themselves sa pananalangin po sa Panginoon. Nagtitiwala po sila sa Lord. Ang sabi niya nga po sa amin, hindi sila natakot, hindi sila nag-worry na wala silang makain. Alam niyo po, for one whole week, ito po yung naging testimony po ni Pastor Radley. For one whole week, meron pong kumakatok sa kanila araw-araw, binibigyan po sila ng pagkain. Hindi po sila humihingi. Hindi po sila nanlimos. Hindi po sila nag-post sa Facebook na, give me food. Ano pong ginawa nila? Nanalangin po sila, nagtiwala sila sa Diyos. Ano pong ginawa ng Panginoon? Pinunan po ng Diyos kung anong pangangailangan po nila. Kasi po bakit? Ito po yung sinasabi ko kapag satisfied po tayo sa Panginoon. Siya po yung bahala po sa atin. Hindi niya po tayo papabayaan. Hindi niya po tayo iiwan. Ibibigay niya po kung ano po yung pangangailangan po natin. And paalala lang po sa atin lahat, kung nasaan ka man ngayon, all you have to do is to trust Jesus. Basahin po natin ito sa Philippians 4:11-13. Not that I was ever in need. This is Paul. Si Paul po yung nag-speak po dito. For I have learned how to be content with whatever I have. Natutunan kong maging kontento kung ano mang meron ako. Ito po si Paul po yung nagsasalita po dito. Ang sabi niya, sige po, verse 12 and 13. Babalikan po natin yan mamaya. I know how to live on almost nothing. Or with everything. Naranasan kong mawalan. Naranasan kong sumagana yung buhay. I have learned the secret of living in every situation. Ang sabi po niya, whether it is with full stomach or empty, busog man or gutom, with plenty or little, yung verse 13. Ito po yung alam natin, for I can do all things. For I can do everything through Christ who gives me strength. Ito po yung pinakaalam natin. Pero nanggaling po yan saan? Doon po sa sinabi ni Paul na natutunan kong maging kontento. Ang tanong, kontento ba tayo kung anong binigay sa atin ng Panginoon? Gaano po kaya tayo kakontento? For example, ito po, kailangan ko pong sabihin ito sa mga merong trabaho, sa mga merong business. Kunyari, meron kang trabaho. Palagay mo, gusto ba ng Lord na 2-3 yung trabaho mo? Hindi ba kaya mag-provide ng Lord sa isang trabaho na meron ka? Ano pong kailangan mong gawin? Anong kailangan mong gawin? Maging faithful ka. Kung saan ka, kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Tatanungin ko po kayong lahat ngayon, sagutin niyo po ako ng tapat. Kailan pa po nagkulang ang Diyos sa buhay ninyo? Meron po bang isang pagkakataon na nagkulang ng Diyos sa buhay po natin? Kailan po hindi naging sapat ang pagpapala ng Panginoon sa atin? Sometimes, sapat naman. We just want more. Kasi bakit? Gusto lang natin i-fill in yung ego po natin sa buhay. Hindi, gusto ko makabili nito, gusto ko makabili niyan. Wala naman pong problema. Pero ito po, currently lang, no, meron po kami nagiging discussion ng asawa ko kasi meron kami gustong bilhin na bagay po para sa amin. And then, meron po akong gustong-gusto. No? Meron po, nung nakita ko to, sabi ko, sinakyan ko po, sasakyan to eh. Kaya dapat sabihin, sinabi kaya. So, sasakyan po to. So, nung pagsakay ko dyan, sabi, pogi, bagay kasi, macho eh. Pang big boy. Ganun po yung ano. Tapos, nung magko-compute na, kasi po, meron po tayong faith. Pero hindi mo pwede sabihin sa car dealer na ito yung faith ko. Siyempre, So, siyempre mag-aano po kami, check po namin. So, kung kukunin po namin yon, yung gusto ko lang na yon, ang ibig sabihin, makakapagbayad kami. Pero paano kami?
Anong kakagatin namin? Gulong? Nagigets po ninyo? Kasi kung sweldo ko lang, magkukulang sa pambayad. So, ang ibig sabihin, tinuturuan po kami ng Panginoon. Hindi kung ito yung bibigay ng Lord, ito muna. Kasi minsan po sa atin, hindi naman yung need yung gusto natin yung mga luxurious things. Para saan? Para ma-feed yung ego. Para saan? Para may ma-post sa Facebook. Para saan? Para may pagmayabang ka. Hi, brother. Hi, sister. Nagigets po natin yung point. So kung meron kang trabaho, just be faithful. God can provide kahit dun sa trabaho na yon. Ang dami na pong testimony dito. Hindi na po ako magbabanggit ng ibang pangalan ni Pastor Edwin. Si Pastor Edwin po. Ano po yung trabaho niya for so long? Naglilinis po siya ng church. Ano po napagtapos niya ng pag-aaral ng mga anak niya? Nurse. Tsaka teacher. Janitor. Nakapagtapos po siya ng anak. Kasi bakit? Alam niya, tapat ang Diyos sa buhay niya eh. Ngayon, kung matututunan po natin na maging kontento po tayo sa kung anong binibigay ng Panginoon, hindi ka magkukulang, kapatid. Hindi po tayo magkukulang. Kaya pakitapik naman ang katabi mo. Tapik lang, huwag sapik, tapik. Ayan, makontento tayo. Ang sabi po dito, satisfaction is not automatic. Kailangan po mapag-aralan po natin. We need to learn paano po maging satisfied. Paano? We need to learn on how to delight ourselves in Jesus. Kailangan po matuto po tayong dinidelight po natin yung sarili natin. Ano pong ibig sabihin ng dinidelight? More than anything and anyone else, kailangan matuto po tayong umupo sa presensya ng Panginoon. Kailangan matuto po nating i-prioritize ang ating pong Panginoon. Nakukuha po ba? Ganito po yung pagdidelight. Yung kapag hindi ka nakapagbasa, nakapanalangin, nakapag-worship ng isang araw, kulang yung araw mo. Yun po yung pagdidelight. Yung pong pagdidelight ganito, bago ka magtrabaho, mag-business, mag-aral, o magluto ng pagkain, kailangan kausap mo ang Diyos. Yun po yung pagdidelight sa atin pong Panginoon. Kapag natutunan po natin yan, matututunan po natin yung sikreto kung paano po tayo maging kontento. Nakuha po ba? Meron po akong last na lang na testimony. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. CEO ko po to. Ay, sa CEO po namin. Actually, ang dami po mga testimony sa CEO po namin. Pero this particular CEO, meron po siyang trabaho na kumikita siya ng malaki dun sa trabaho niya na yun. Ang laki ng kita niya dun sa trabaho na yun. Pero alam niyo po yung ginawa niya? Because God encountered that person. Umalis po siya dun sa trabaho na yun. Meron po siyang, meron binigay ang Lord na bagong trabaho sa kanya. Maliit yung sweldo, hindi ganun kalaki yung sweldo. Pero dito malinis. Kasi bakit dun sa una niyang trabaho, merong mga maruming pera. Alam niyo po yung maruming pera? Hindi po yung nahulog. Illegal na pera. Ganun po yung pumapasok sa kanya. And, kung alam niyo lang po kung paano pinagpapala ng Diyos ang tao na yon, kamakailan lang, pinag-pray ko po yung bahay po niya at saka sasakyan. Pinili po niyang maging tuwid sa harapan ng Panginoon, makontento sa kung anong gustong ibigay ng Panginoon sa kanya. Ano po nangyari? Mas pinagpapala po sila ngayon. Tunay po ba? Tapat po ba ang salita ng Panginoon? Ano pang hinihintay po natin? Tara na. Magbasa na po tayo ng salita po ng Diyos. Amen po ba? The more you learn about Jesus, the more satisfied you will be in Him because He is the only one who completes you or us. Siya lang po yung tanging makakapagkumpleto po sa atin. Kaya nga, kahapon po binanggit ko rin to. At sa inyo din po, kung meron po mga single dito, huwag po kayong maghahanap ng asawa para kumpletuhin po kayo. Tanging si Jesus lang makakapagkumpleto sa inyo. Saan po yung mga may asawa na dito? Taas ng kamay. Kakaswelo kong Babang Chris, talagang duwanggamat. Proud. Yan. Diyan ako, proud kong ating kong asawa. Sino po dito makakapagsabing kinumpleto ka ng asawa mo? Pastor, may kamaral kong problema. Hindi, totoo yan. Kasi bakit? Ngayon, dalawa na yung problema mo. Yung problema mo, tsaka yung problema niya. Ang masarap kapag Kristiyano yan. Tuturo ka niyan, papalapit sa loob. Hindi ka iiwan yan. Lalapit ka niyan sa Diyos. Pero ang sinasabi ko po dito, kung single pa kayo, naghahanap kayo ng mapapangasawa para maramdaman ninyo na puno na kayo, hindi po kayo masasatisfy. You can never be satisfied. Bakit? Ulitin ko lang, tanging si Jesus lang po yung makakapag-satisfy po sa bawat isa po sa atin. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Satisfaction is not about the place or possession, but it's all about the presence of Jesus. Na palagi po nating pwedeng maranasan. Last but not the least po, what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He needs to be shared. Kailangan po natin siyang maibahagi.
sa ibang tao po. Sabi dito sa John 6:35, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never go thirsty. So meron pong mga katanungan dito na sasagutin po natin. Sino nga ba yung lumalapit kay Jesus? Who are those who comes to Jesus? Ang sabi po dyan, John 6:37, sa buong John 6 po to, all those the Father gives me will come to me. Kung sino po yung binibigay ng Ama, and whoever comes to me, I will never drive away. Kaya nga dito po sa bahay sambahan, papuri po sa Panginoon, no? I've seen different kinds of people. Alam niyo po, meron po mga pumupunta dito dati, meron po mga kabataan na pumapasok dyan na naka-cross-dress, pero hindi po natin sila, hindi ka pwede dito, no? Excuse me, hindi po. Ang ginagawa po natin, tinatanggap po natin sila may pagmamahal. Meron pong nag-a-attend dito na nagbabasura po, hindi po natin sila, excuse me, ang baho mo, hindi, wala pong ganun. Ang ginagawa po natin, tinatanggap natin na may pagmamahal. Bakit? Si Jesus nga, hindi niya tinatanggihan eh. Sino po tayo para tanggihan yung mga tao po na to? And then ang sabi dito, who are those that the Father gives to Jesus? Sino nga ba? Itong mga tao na to, John 6:44-45. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. And at the last day, I will raise them up. As it is written in the Scripture, they will all be taught by God. Tuturuan po silang lahat ng Panginoon. And everyone who listens to the Father and learns from Him comes to me. So ang ibig sabihin po dito, lahat po may pagkakataon na lumapit. Kasi everyone eh. Kapag everyone po ba may exemption? Kapag everyone po ba meron lang certain group? Hindi, pangkalahatan po ito. Pangkalahatan po ito. So lahat po tatanggapin po ng Panginoon. Basta lahat ng tinuruan ng Panginoon, lumapit sa Kanya at matuto po sa Kanyang salita. And ang sabi po dito, how can they listen and learn from the Father? Tuloy-tuloy po ito. Ang sabi ng Romans 10:13-15, for everyone, pakisabi po, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sino po yung everyone? Lahat po ba to? Lahat. Lahat po ito ng tao mayroong pagkakataon na tumawag sa Panginoon. Bakit ko po kailangan ipukpuk po ito sa atin? Kasi meron pong mga tao ngayon, meron pong mga doktrina na kumakalat ngayon na hindi, meron lang certain na taong pinili si Jesus. Meron lang certain po na grupo na ililigtas si Jesus. Hindi po yung Diyos ng Bible. Yung Diyos po ng... John 3:16, alam niyo po yung John 3:16? For God loves... Yung word po doon, ang sinasabi po nila, word daw, certain group of people. Hindi po. Let the Bible interpret itself. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kung sino pong lalapit sa Panginoon, sila po'y maliligtas, ang sabi po dyan. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Ano po yung believe in Him? Doon po sa tinuturo ng Panginoon sa Kanya. And how can they believe in Him if they never heard about Him? How can they hear about Him unless someone tells them? Alam niyo po tayo na nandirito ngayon, basically kung bakit po tayo na nandirito, meron po nagsabi sa atin. Meron po nagyaya sa atin. Though meron mga seldom po na mga event na nag-orient kami, kaya po sila nag-a-attend ng Calvary kasi dumadaan lang sila dyan. Wala silang pag-asa, nakikita nila, nagliliwanag yung cross. Tapos bigla silang papasok, makakatagpo sila ng pag-asa hindi pa nila nararanasan. Pero karamihan po sa atin, andirito po tayo because somebody told us na dito sa Calvary Temple, pwedeng ganito. Ganito magsimba dito, ganito yung meron dito. So narinig po natin. Kasi bakit? Meron nakapagsabi sa atin. Meron hindi naman chismis. Merong nakabanggit sa atin na sa Calvary dito, ganito. And sa atin po, paano malalaman ng ibang tao kung tayo mismo hindi natin sasabihin sa kanila? For example po, sino po dito gustong maligtas yung family niya? Taas ang kamay. How can they know kung hindi mo sasabihin sa kanila? Paano nila malalaman kung hindi ikaw yung magsasabi sa kanila? Papasukin po namin lahat ng bahay ninyo. Kaya po, the very reason why you are here today, kaya po naririnig niyo po itong message na to, para po kayo mismo sabihan ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay, ito yung kaligtasan. Ito yung daan papuntang kalangitan. Ganito kakamahal ni Jesus. Kasi bakit? Kung hindi po kayo, sino? Kung hindi po ngayon, kailan? Kung hindi po dito, saan? Nasagot. Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Pakitapik naman yung sarili mo. I-share mo naman si Jesus. Hindi, totoo yan. Kaya nga po sa akin, personal ko po ito, actually biblical to, you shall know them by their fruit, ang sabi po ng Panginoon. If you are posting it on social media, if you are joining a lot of churches po, sinasabi mo na 100 years ka na sa church, pero ni isa wala kang nadala sa Panginoon, questionable ka po. Tama? Tama po ba?
Ano po sabi ng Bible? Malalaman mo sa kanila kung ano yung bunga nila. You can know them if they are truly my disciples. Sabi niya, you shall know them by their fruit. Kung wala kang ipipresent na bunga, ano pong bunga yan? Hindi lang po yung pagbabagong tao po natin. Ano pong bunga yan? Yung mga kaluluwa na idadala po natin sa Panginoon. Paano po tayo? Totoo bang Kristiyano kaya tayo? Ngayon, kung alam nyo po, kung hindi pa po kayo nakapag-share ng gospel ever, ito po yung pagkakataon na i-share po ninyo si Jesus. Meron lang po kasing pinifeed si Satan po sa atin na hindi, takot akong mag-share. Takot akong ibahagi, baka ma-reject ako. Ma-reject ka na. At least ginawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. What if hindi ka na-reject? What if tinanggap nila si Jesus? What if nakasama mo dito? What if nagkaroon ng kaligtasan sa kanila? Hindi ba't mas maganda? Huwag po kayong matakot. Hindi nyo rin po kailangan i-memorize yung Bible para makapag-share po ng gospel. Your mere testimony po, pwede mong i-share sa kanila. Pwede mo pong ibahagi sa kanila yung pagbabagong buhay na ginawa po ng Panginoon sa kanila. Sa inyo, na i-share mo po sa kanila. Ang sabi po dyan, and how they can hear about Him unless someone tells them. Paano nila maririnig kung hindi mo sasabihin sa kanila? Paano nila mararanasan kung hindi mo ibabahagi sa kanila? And praise God po, ito po church natin is a growing church. Hindi po tayo nananatili hindi, okay na tayo dito. Hindi. Palagi pa rin po tayong merong ginagawang discipleship, evangelism. Sa mga kabataan po natin, meron silang ginagawang school evangelism. Sa mga campus sumpukan po nila, merong once a month, nag-evangelize po sila. Kasi bakit? Evangelism doesn't stop. Yung pong pagliligtas ng Panginoon, hindi po siya matatapos sa atin. Kailangan malaman din po ito ng iba. At magiging selfish po tayo kung sasabihin natin na goods na tayo lang yung ligtas. May problema kapag ganyan po yung tinitubok ng puso po ng bawat isa po sa atin. Every believer in Christ must share Jesus with all people so that they can eat the bread that brings eternal life. Nang sa gayon, sila din po ma-enjoy nila kung ano po yung na-enjoy po natin. Genesis 12:2. I will make you into a great nation and I will bless you. Ito po yung sinasabi ng Panginoon kay Abraham. I will make your name great and you will be a blessing. So, ano pong blessing na pinapertain po ng ating pong Panginoon dito? Yes, Abraham, sobrang yaman po na Abraham. Kaya nga tayo po, we are descendants po ni Abraham. Ang tawag po natin sa kanya, Father Abraham. Kasi bakit? Tagapagmana din tayo ng mga blessing na meron po sa Abraham. Pero ano nga ba yung blessing na sinasabi po dito? Ito po yung kaligtasan. Ito po yung salvation. Ito po yung buhay na walang hanggan na pinangako po sa atin ng Panginoon. Sa Galatians 3:7-9, understand then that those who have faith are children of Abraham. Scriptures foresaw, ano po yan? Yung salvation, that God would justify the Gentiles by faith. Nakita na po ito ng Panginoon, alam po ito ng Diyos, and announced the gospel in advance to Abraham. So ang ibig sabihin, yung way of life, tinuro na po ng Diyos kay Abraham to. Sinabi na po niya, kaya nga blessed tayo eh. All nations will be blessed through you so that those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So ano pong ibig ko sabihin dito? Kung gusto mong maligtas ka, kung gusto mong ma-share po yung kaligtasan sa iba, kailangan tanggapin mo, ikaw mismo, na si Jesus po yung way para po maligtas po tayo. Jesus is the greatest blessing, salvation ulit. Ang sabi po dyan, from God, we receive from God, and we must share our blessings. We must share the bread that gives. Ang sabi dyan, eternal life. Share your blessings, share your bread, and share Jesus. Kamakailan po, ilang taon po yung nakakaraan, nagkaroon po kami ng panawagan sa mga kabataan. Ito po yung naging worship revolution theme po namin, na pinamagatang po siyang Make Jesus Known. Alam po yan, kailangan po maipangalandakan po natin na buhay si Jesus sa buhay po natin. And gusto ko lang pong i-share sa inyo to. It happened way back. Kung gaano po ka-importante na sinishare po natin si Jesus sa iba. Nakakala natin, kailangan ng tao na to, but in return, di mo alam, mas kailangan mo pala. Ang sabi po, pumunta po kami ng PPJ before. Alam niyo po yung PPJ? Sumasama po ako dyan sa mga nakakulong po sa may San Fernando. And then, meron po kasi dyan, nahahawak kami ng mga per selda. So ako po yung na-assign sa akin nun is Selda 4. Usually po, dyan po yung mga 511 na kaso. Kung alam niyo po yung 511 regarding sa droga, ayan, regardless kung ano, basta drugs related po, yung mga binigay sa amin na ganyan. And then, sa isang selda po, hindi po ganito kalaki yung selda. Pero alam niyo po kung ilan yung nakatira doon? Siguro yung kalahati lang na pew na to, 134 inmates. So, every week, pumupunta po kami dyan, nag-share po kami ng gospel sa kanila. And then, meron po silang kinanta na awit. Tapos sabi ko, saan po galing yung kanta na yan? Ginawa niyo po ba dito sa loob? Sabi nila, oo. Alam niyo po yung meaning ng awit, ano? Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakulong ako. Kasi kung hindi ako nakulong, hindi ko mararanasan yung tunay na kalayaan. Nakakulong to.
Alam niyo po kapag pumapalakpak sila doon, umuugong yung buong selda. Kasi bakit? Kapag nagpupuri po sila, tunay. Sa nakakulong ko narinig na masarap makalaya. Hindi po physical kasi nakakulong sila. Kasi bakit? Naranasan po nila si Jesus. Meron po nag-share kay Jesus po sa kanila. Kaya nga ano po sabi nila, instead na, hindi ko alam bakit ako nandito, instead na magreklamo sila, instead na sisihin po nila ang Diyos, kung ano yung pamumuhay na meron sila, ano pong sinasabi nila? Lalo na po yung mayor na nakakausap po namin doon. Ano po sinasabi nila? Nagpapasalamat ako kasi nakulong ako. Kasi kung hindi ako nakulong, hindi ko makikilala ang kaligtasan. Imagine, these people are in chain. These people, nasa selda po sila na masikip. They have all the reason na magreklamo, na itutwa po nila ang Panginoon, itatwa po nila ang Panginoon, pero anong ginawa po nila? They are worshiping God inside. Why? Because Jesus is being shared to them. Kasi na-share po si Jesus sa kanila. Ngayon, tanungin ko lang po kayong konti, tayo po paano kaya tayo magpuri? Kasi sinishare natin si Jesus Pero bago po natin effectively ma-share si Jesus, dapat ipinamumuhay po natin. How do we worship this living God? Kapag ba nag-worship, kailangan maputol muna yung litid ng mga worship leaders natin. Kapag sinabing itaas ng kamay, kailangan nandito lang. Paalala lang po, si Jesus namatay sa atin in public. Hindi po natin siya pwedeng ipamuhay in private. Hindi kasi nahihiya ako Hindi po niya ikahiya namatay siya para sa atin. Hindi ba't dapat naman nating ibigay ang lahat para sa Kanya? Not just in praise and worship, but in everyday living po natin. Hindi ba dapat nakikita po siya sa atin? How can we share Jesus po effectively? Siyempre, una sa salita po niya. Pangalawa, yung pong life testimony na meron po tayo. Ngayon nung hanggang ngayon, managkas ka. Paano po sila magtitiwala sa'yo? Kung hanggang ngayon, chismosa ka, paano sila magtitiwala sa'yo na buhay ang Diyos mo? Nakukuha po ba natin? Nakakasunod po tayo. Ito po yung panawagan po lahat ng Kristiyano, hindi lang po ito pang pastor. Lahat po tayo, kailangan nating ibahagi si Kristo. Kasi bakit? Malapit na po siyang dumating. Alam niyo po yung mga giyera nangyayari? Biblical yan. Alam po natin yung panahon kung kailan po darating ang ating Panginoon. Ito na po yung panahon na yun. So basically, any moment now, darating na po si Jesus. Any moment now, magra-rapture na. Ang tanong, ginawa mo ba yung trabaho mo bilang Kristiyano? Kung hindi, simulan na po natin ngayon. Gawin na po natin ang pinapagawa ng Panginoon. Mag-review po tayo. I am the bread of life. He is essential for our life. He is our satisfaction and He needs to be shared. Kailangan po niyang maibahagi sa ibang tao. Sabi dito sa Luke 22:19. And He took bread, gave thanks and broke it and gave it to them saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Alam niyo po, every Holy Communion, hindi po tayo nagre-ritual. Hindi po natin ginagawa kasi nakasanayan na lang. Yung Holy Communion po, okay, ano pong sinasabi dyan? Ang sabi dyan, and He took bread and gave thanks and broke it. Pinagpira-piraso, okay, nakaranas po ng brokenness. Sino po yan? Si Jesus. Kailangan pong maalala po natin kung ano po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, ang sabi ng Isaiah 53, hindi na po siya nagmukhang tao. Wala pong maganda sa Kanya. Why? Dahil tinanggap niya po yung kabayaran po sa kasalanan po natin. In that cross. That's why every time we are taking the Holy Communion, hindi po siya ritual na meron mag-worship lead, hintayin mo yung time mo, tapos nag-take time. No. It is for us, para po ma-remind tayo sa ginawa po ni Kristo. Para po maalala natin kung gaano po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. And hindi po ito araw-araw, praise the Lord. Hindi po ito once a month lang. Praise the Lord. Dati po, yung church po natin, kung di ako nagkakamali, ginagawa po natin yan every first and third Sunday of the month lang. Pero anong ginawa po natin ngayon? First, second, third, fourth, meron pang prayer meeting, pati po YDC, ginagawa po natin. Bakit? Kasi kailangan po nating maalala palagi kung ano pong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, alalahanin po natin, ano nga ba? Ano nga ba yung sakripisyo na yan? Yung pong mga latay po na natamo niya, hindi lang po yantok yung pinag-ano sa Kanya. Yan po yung tinatawag nilang cat o nine tails na bumabaon po sa laman. Na kapag hampas po sa Kanya, bumabaon yan. Tapos kapag hila, sumasama po yung laman. 39 times He endured. Yung pong corona na may tinik, hindi po yung saktong tinik lang. Hindi. Napag-aralan po ng mga theologians, nasa 3 to 4 inches yung tinik. Kaya po nung pinukpok sa ulo niya, dumugo po yan Kasi bakit? Ganun po kalaki yung mga parang pako na tinik na inano po sa kanyang ulo.
Yung pong krus niya mabigat, hindi naman po ganyang kalaki lang. That it took Simon po para tulungan siya na magbuhat ng cross. Yung pong shame na naranasan niya, dinuraan po yan. Pinagmumura po yan. And then, pinako po siya sa cross. Wala po siyang saplot. And then, minamak po siya kung talagang ikaw si Jesus of Nazareth. Sige, kung talagang ikaw ang Mesiyas, bumaba ka dyan, iligtas mo ang iyong sarili. Pero alam nyo, He endured everything. Hindi po yun yung pinakamasakit na naranasan po ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo po kung ano? Yung sinabi po niya, yung fourth word po niya sa krus ng Kalbaryo. Eli, Eli, lama sabachthani. Because for the first time, naranasan po ni Jesus na talikuran po siya ng kanyang ama. Kasi bakit? He's carrying the sin of the world. Yung pong kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya niya sinabi yung Eli, Eli, Father, Father, why have you forsaken me? Kasi bakit? Hindi po pwedeng tignan. Hindi kayang tignan ng ama na mayroong kasalanan ng kanyang anak. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21, He became sin. Naging kasalanan po siya para sa atin so that we might become the righteousness of God. He became poor so that we can become rich. Para sa atin po. Ngayon, every time we take the Holy Communion, I hope we will not lose this awe kung ano po yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po natin makakalimutan kung gaano kakamahal ng Diyos na sinasambo mo ngayon. Ito po yung ginagawa po natin, that He was broken so that we can be made whole. He received those lashes so that we could be healed. Ito po yung meron tayo, naranasan niyo yung kahirapan para po bawat isa po sa atin, maranasan po natin yung buhay na walang hanggan. Kaya church, every time we are taking this Holy Communion, huwag po natin gawing ritual lamang. Gawin po natin bilang pagpapaalala sa ginawa po ng krus sa krus ng Kalbaryo. Nakuha po ba natin? Nakakasunod po ba? Every time we partake the Holy Communion, ang sabi po dito, we always praise and thank Jesus for His body, which was broken like bread, the forgiveness of our sins and healing of our bodies. He became a sin for us to have His righteousness and became a curse for us to be blessed. Ito po yung pangako na binigay ng Panginoon. Ito po yung ine-enjoy po natin ngayon. And I hope hanggang sa pagdating po niya, aalalahanin po natin kung anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Nakuha po ba? Sige po, tumayo po tayo. Palakpakan ng ating Panginoon.